10 minuto na uling naghihintay sina Isabel at Lucas sa pagbalik ng bodyguard ng binata. Ngunit hanggang ngayon hindi pa din ito bumabalik. Lalapitan sana siya ng binata para yakapin ngunit biglang bumukas ang pinto ng dressing room. Kaya napatingin sila. Si Madam. Oh dear! Akala ko aabutan ko kayong may ginagawa dito na kung ano. Mabuti naman at wala kayong ginagawang masama sa loob ng dressing room na to. Nakataas ang kilay nito na nakatingin sa kanila ni Lucas. Grabe naman, iba agad ang naisip. Wika ng dalaga sa sarili. Lucas! May biglang lumitaw sa gilid ni Madam. Walang iba kundi si Marlene. Tumakbo ito palapit kay Lucas at niyakap ito ng mahigpit. Aba, makayakap piling jowa. I miss you so much! Grabe, 3 days kang hindi nagpakita sa akin. I'm so happy na makakasama na uli kita. Hindi natiis ni Isabel na umirap. Sakto naman nakatingin sa kanya si Lucas. Kaya nakita nito ang kanyang pag-irap kay Marlene. Napangiti ito sa kanyang ginawa. Look Marlene, let me go now. Kung ayaw mong mabalian ka ng buto ng girlfriend ko. Napapangiti si Lucas habang inaalis ang yakap ni Marlene sa kanya. Napatingin naman agad si Isabel sa binata. Nakagat niya ang kanyang labi dahil sa sinabi nito. Pakiramdam niya kinikilig siya na parang teenager. Oh my goodness, ako ba yung tinutukoy niyang girlfriend niya? Are you kidding me? Sinong girlfriend mo? Nakakunot noon naman si Marlene dahil nagulat din ito sa sinabi ni Lucas. Napangiti lang si Lucas at lumapit kay Isabel. Mom, this is my girlfriend, Isabel. Inakbayan siya ng binata sa harap ng ina nito at ni Marlene. Nanlaki naman ang mata ng dalawang babae. What? Sabay pang sigaw ng mga ito na tila hindi makapaniwala. Nakatingin lang si Isabel kay Lucas na tila nalilito din. Nanlaki ang mga mata niya nang halikan siya ni Lucas sa harapan ng dalawang babae. Oh my God! Sigaw ni Marlene at hindi malaman ang kanyang gagawin. Pakiramdam ni Marlene mababaliw siya sa selos. Hindi ako makakapayag na mapunta si Lucas sa'yo, Isabel! Humanda ka sa plano ko. Sisirain kong relasyon nyo. Galit na wika ng babae. Hayaan na natin sila. Hinila ni Mrs. Guerrero si Marlene palabas ng dressing room. What? Payag ka na maging silang dalawa na, tita? Pagalit na tanong ni Marlene kay Madam nung makalayo na sila kay Lucas at Isabel na naglalambingan pa din. Why not? No, tita. Akin lang si Lucas. Alam mo naman yun, di ba, tita? Bata pa lang kami, pangarap ko na siya. Hindi napigilan ni Marlene ang maiyak. Anong gusto mong gawin natin? I have a plan, tita. Binulong ni Marlene ang kanyang masamang plano. What? Nang makalabas sa dressing room ang ina ni Lucas at Marlene, ay muling hinalikan ng binata si Isabel na agad naman niyang tinugon. Hanggang sa makarating sila sa kwarto ni Lucas. Napalunok si Isabel dahil sa tindi ng init ng kanyang nararamdaman nang ihiga siya ni Lucas sa kama. Nakabukas naman ng aircon sa kwarto nito, ngunit hindi nawala ang init na nadarama nila pareho. Paglapat ng kanyang likod sa malambot na kama ni Lucas, ay tinabihan siya ng binata at muling hinalikan. I'm always dreaming to be this close to you. Ang sarap pakinggan ng boses nito habang titig na titig sa kanyang muka. Lucas? She gasped when she saw the sincerity in his dark brown eyes. Napakagwapo nito sa ganito kalapit. I want to tell you how much I like you. He kissed her in her lips softly and slowly. Napapikit naman si Isabel sa sensasyon na kanyang nararamdaman dahil sa ginawa nito. Gusto mo ko? Paos na kanyang boses dahil sa intensidad na nararamdaman. Napangiti ito at muli siyang dinampian ng halik. Gustong gusto. Dinikit nito ang noo sa noo niya. Unti-unting napangiti si Isabel sa sinabi ng kanyang gwapong boss. Hindi niya akalain na darating ang araw na sasabihin nitong gusto siya nito. Gustong gusto din kita. Napangiti si Isabel nang halikan uli ni Lucas ang labi niya. Gaano ka gusto? Tanong nito habang nakatitig sa kanya. Sobrang gusto kita, boss. Don't call me boss anymore, honey. Anong itatawag ko sa'yo? Kahit na ano, basta ikaw, Isabel. Muling niyakap ni Lucas ang dalaga at buong pusong hinalikan. Muli ay napaubaya ang dalaga. Kapwa nila dinadama ang init ng bawat isa.
Hindi maintindihan ni Lucas kung bakit ibang-iba si Isabel sa mga babae na nakilala niya. He never want to take advantage of his very efficient secretary before, but he cannot resist her. Natutunan niya itong magustuhan sa mabilis na panahon, kahit pa makapal itong mag-makeup. Did he love her already? I want to love her. But is this what they called love? He's still not sure about his feeling. If it's love or he just like her. Para sa kanya magkaiba ang ibig sabihin ng gusto sa mahal. Ang importante sa mahalaga si Isabel sa kanya. And he is not sure about what he feels for Isabel. Ang alam lang niya ito ang happiness niya. Ito ang kailangan niya sa araw-araw. Ito ang nagpapasaya sa kanya. Kung saan man patungo ang nararamdaman niya para sa dalaga, handa siyang harapin lahat. Handa siyang maramdaman lahat. At sa bawat ritmo ng sayaw nila ng sandaling yon, ay kapwa nila dinadama ang init ng isa't isa. At ilang sandali pa'y narating na nila ang kaluwalhatian. Sometimes love is magical, but also love is so confusing. Good morning, honey. Bati ni Lucas kay Isabel. Kakagising lang kasi niya. Nilalaro nito ang kanyang buhok kaya naman nagising siya. Good morning, sagot ng dalaga kay Lucas. Napangiti agad siya nang masilayan ang ngiti nito. Ang sweet mo naman, boss. Honey pala. Napakamot ng ulo si Isabel dahil nakalimutan niyang tawagin itong honey. Brandon, you have to trust me. Napailing-iling si Brandon dahil hindi siya makapaniwala sa sinasabi ni Marlene. Nandito sila ngayon sa gym kung saan member siya. Nagulat na lang siya kanina nang lapitan siya ni Marlene at alukin ang plano nito para kina Isabel at Lucas. I'm not desperate like you. Naiinis na umupo si Brandon sa isang sopa sa gilid ng gym upang magpahinga muna. Kanina pa kasi siya nagpo-push ups kaya medyo napapagod na siya. Uminom siya ng kanyang mineral water na dala-dala. Sinundan pa din siya ni Marlene hanggang sa kinauupuan niya. Look, Brandon, this is a win-win plan for you and me. Kaya pumayag ka na, please. Win-win? Napakunot noo siya sa sinabi nito. Hindi lang ako magbe-benefit sa gagawin natin. Ikaw din makikinabang. Stop that nonsense plan of yours, Marlene. Move on na. Kung si Lucas at Isabel na talaga ngayon, dapat tanggapin na lang natin yon. Naiinis si Brandon kay Marlene dahil napakaisip bata nito. Gusto kasi nitong sirain nila ang relasyon ni Lucas at Isabel upang mapunta si Lucas sa kanya. Kababata nila si Lucas. At bata pa lang sila alam na niyang may gusto na ito kay Lucas. Ngunit napakataas ng standard ni Lucas kaya ginawa lahat ni Marlene para mapansin lang ni Lucas. Naging magkakaibigan naman sila during college. At sa New York sila nag-aral. Iba't ibang course ang kanilang kinuha. Si Lucas Business Management ang pinakuha dito ng ama nito upang i-take over ang mga business nito. Si Marlene naman nursing ang kinuha nito dahil para mapalapit ito sa mami ni Lucas mula noon pa man. Gusto kasi ni Madam Grace na nurse ang mapang-asawa ni Lucas upang maalagaan daw ito. Si Brandon naman ay fine arts ang kanyang kinuha. Kaya ngayon isa na siya sa mga sikat na painter sa Australia at Amerika. Marlene, just give up, okay? Naaawa na din siya kay Marlene dahil alam niya ang pinagdaanan nito upang mapansin lamang ni Lucas. Namula ang mga mata nito at punong-puno ng sama ng loob. Hindi mo pa kasi nasusubukan magmahal, Brandon. Kaya nasasabi mo yan. Please help me, Brandon. Ikaw na lang ang kaibigan ko na pwede akong tulungan. Una kong nilapitan si Tita Grace pero hindi siya pumayag sa plano ko. Kaya please, Brandon, ikaw na lang ang huling pag-asa ko. Mapapasayo naman si Isabel please. Napapaiyak na ito sa kanya, kaya naman napapatingin na sa kanila mga tao sa loob ng gym. Marlene, huwag ka nang umiyak. Baka akala nila ako pa ang nagpaiyak sa'yo. Lalo naman itong nilakasan ng pag-iyak. Kapag hindi ka pumayag mawawala na ng tuluyan si Lucas sa akin. Hindi ko kakayanin, Brandon. Dahil lang sa pangit na yon. Medyo napangiti si Brandon nang tawagin itong pangit si Isabel. Sa totoo lang itong pinakamagandang babaeng nakita niya so far. Mabait na, maganda pa. At kakaiba ito kung mag-makeup. Kaya lalo siyang nagagusto dito. Madaling mahalin si Isabel kaya minahal niya ito agad. Pero suko na siya dahil alam niya mas masaya ito kasama si Lucas. Sabi nga nila if you love someone, set them free.
Lalo na kung hindi naman sila sayo. Kaso kanina pa umiiyak si Marlene. She is also his good friend. Mabait ito pero may pagkapasaway mula pa noon. Hays, hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. Fine, ano bang balak mo? Wala sa loob na nasabi ni Brandon. Talaga? Pumapayag ka na? Bigla namang namilog ang mga mata ni Marlene. Aaminin niya maganda ito, kaso kakaiba lang talaga. Napangiti siya sa naisip niya. Oo na, ang kulit mo eh. Yes! May nilabas itong iPad tablet at may ipinakita ito sa kanyang plano. Nakasulat sa loob ng iPad nitong planong gagawin nila. Binasa niya ito at medyo na-amaze siya sa mga plano ni Marlene. Simple lang ang plano nito. Paghihiwalayin nila ang dalawa na masayang magkasama ngayon para mapunta si Lucas kay Marlene. Okay, deal. Bored na pagsang-ayon niya sa plano ng babae. Deal! Isa namang ngiti ang sumilay kay Marlene. Siguraduhin mo lang na mapupunta sa akin si Isabel at the end. Paninigurado niya. Kaya siya pumayag dahil gusto niya din na mapunta si Isabel sa kanya. Dahil sa totoo lang mahal na niya si Isabel since the day he first met her. At the elevator. Love at first sight, ika nga. Sure na sure. Sa akin lang si Lucas at sa'yo lang si Isabel. Basta sundan mo lang lahat ng planong ginawa ko sa iPad na yan. Sa'yo na yan. Ibinigay sa kanya nito ang iPad tablet. Pwede mo namang isend na lang to sa akin. You don't need to give me this. Ibinalik niya ang iPad dito at binuksan niya ang kanyang cellphone para i-bluetooth ang files ng mga plano nito. Minsan talaga may pagkakurong-kurong si Marlene kahit nung mga bata pa lamang sila. Ay oo nga no? Gosh, you're so smart, Brandon. Make sure na buburahin mo lahat ng files about this kapag naghiwalay na sila. Para malinis ang plano natin. Okay, sure, Brandon. Bukas na bukas din uumpisahin na natin silang sirain. Maarte pa na wika ni Marlene. Saan tayo pupunta? Magde-date ba tayo? Uy, saan ba kasi tayo pupunta? Ilang beses na nagtatanong si Isabel kay Lucas ngunit hindi siya pinansin ng binata at patuloy lamang ito sa pag-drive. Honey, it's a sekreto. Huwag ka na magtanong. Napapangiti ang binata habang nakatingin sa nakabusangot niyang muka. Paano kasi naiinis na siya kay Lucas dahil palaging secret ang sagot nito sa mga tanong niya. Bihis na bihis silang dalawa. Naka-formal dress siya at ito naman ay nakatuksido na kulay gray. Napakagwapo nito. Hay nako, hindi ko naman kasi alam kung saan tayo pupunta eh. Pinasalon mo pa ako. Naiinis din kasi siya sa makeup niya. Pakiramdam niya konti na lang kamukha na niya si Betty Lapea. Natawa naman si Lucas sa sinabi niya. You're so funny. I can't help myself stop laughing. Natatawa ito dahil hindi alam ni Isabel na ito mismong nag-utos na gayahin ang dating makeup niya. Boss Pogi, sure ka ba dito? Tanong ng gay makeup artist na mag-aayos kay Isabel mamaya para sa party na pupuntahan nila. Yes. Nakatingin ito ng masama sa kanyang cellphone habang pinobrowse ang gallery ng kanyang cellphone. Boss Pogi, siya ba talaga to? Bakit ibang-ibang mukha niya ngayon? Nagpa-plastic surgery ba si Ma'am Ganda? Napangiti siya sa sinabi nito. Tinignan nila si Isabel. Nakapikit ito habang nililinisan ng kuko. Shh! Huwag kang maingay, baka marinig ka. Okay, Boss Pogi. Tiningnan uli ng makeup artist yung mga kuha ni Isabel sa cellphone niya. Good. Sige. Pakapalin mo ang kilay at blush on, okay na yon. Napapangiti siya dahil namimiss na niya ang makeup ni Isabel. Ay naku Boss Pogi, hindi ko akalain na stalker ka pala. Napapangiti yung makeup artist at parang kinikilig pa. Secret admirer, not stalker. Correction niya sa sinabi ng makeup artist. Ikinatawa lang nitong sinabi niya. Hanggang ngayon nagtataka pa din si Lucas sa kanyang sarili. Kung bakit minsan palihim niyang kinukuhanan ng picture si Isabel. He just loved looking at her pictures every night kapag mamimiss niya ito. Wala itong kaalam-alam na madami itong stolen picture sa gallery ng cellphone niya. Okay, Boss Pogi. Ako nang bahala sa makeup niya. Todo ngiti ito at lumakad na palapit kay Isabel. Tingnan mo nga tong kilay ko, honey. Parang malapit na maging Betty Lapea uli ito eh. You always makes me happy. My jaw hurts. Napahawak siya sa kanyang panga dahil natatawa talaga siya sa reaksyon ni Isabel.
Kanina ka pa kasi tawa ng tawa dyan. Ang laki-laki pa ng tip na binigay mo dun sa makeup artist na yun. Sana ako na lang nag-makeup sa sarili ko. Nakapout ito at parang inis na inis na. I'm sorry, honey. Pinipigilan na lang ni Lucas matawa dahil ang cute-cute ni Isabel at para itong bata. Bakit ka nagsasorry? Nakasimangot ito. Secret? Pilyo siyang ngumiti. Kung hindi ka lang pogi, kukurutin kita eh. Yan na naman tayo sa sekreto na yan. Okay. I'll tell you now where are we going. Okay, honey. Saan ba tayo pupunta? May party ba? Yeah. Nakalimutan mo na ba? It's my dad's birthday today. Wow, birthday ni Daddy? I mean, ni Tito? Napangiti si Lucas at kinurot ang pisngi ni Isabel. Silly, he is your daddy already. Sayang hindi na kayo nagkakilala. Lumungkot unti-unti ang ngiti ni Lucas. Paano ko naman maaalala, hindi ko naman alam ang araw ng birthday ng daddy mo. At 1 linggo pa lang tayong mag-on. Mag-on? Tanong niya. I mean, yung parang mag-girlfriend-boyfriend. Nakangiti si Lucas dahil masaya ito sa kanyang sinabi. Oh, I see. Mag-on pa lang tawag doon. Ang alam ko lang kasi in a relationship. Napapangiti na uli si Lucas. Ganun na din yon, honey. Happy week-sary pala sa atin ngayon, honey. Niyakap ni Isabel ang kanyang braso na nakahawak sa kamay nito. Ang isa niyang kamay kasi ay nakahawak sa manibela. Nagda-drive siya papunta sa event hall ng isa sa mga hotels na pag-aari niya sa Makati. He felt something is melting inside his heart. You're the sweetest person I have ever met. Hinalikan ni Lucas ang tuktok ng ulo ni Isabel. Kinilig naman ang dalaga at mas niyakap pa ang kanyang braso. Ikaw mas sweet, honey ko. Napapangiti siya habang nakayakap ito sa kanya. He just loved hugging her. Kahit nagda-drive siya, wala siyang pakialam. Hindi niya din iniisip na sobrang clingy na niya. Basta ang mahalaga lang sa kanya, mayakap niya palagi si Isabel at makasama ito araw-araw. Araw-araw niya din itong kasama sa White Mansion. Halos magsama na nga sila dahil ayaw na niya itong pauwiin. Naalala niya pa nung isang gabi na hinahatid niya si Isabel sa bahay ni Mrs. Ortiz. Honey, galit ka ba? Tanong ni Isabel sa kanya nang makarating sila sa tapat ng bahay nito. Umiiling lang siya. Honey naman, huwag ka na magalit please. I'm not mad. I'm just sad. Pag-amin niya dahil kanina pa siya nalulungkot nang sabihin nito na uuwi na ito sa bahay ni Mrs. Ortiz. Ayaw niyang pauwiin ito dahil pakiramdam niya kulang na ang buhay niya kapag wala ang dalaga sa tabi niya. Masuyo nitong hinawakan ang kanyang muka. Boss, honey, huwag ka nang malungkot. Bukas naman magkikita ulit tayo eh. Hinawakan niya ang malambot na kamay ni Isabel na nakahawak sa kanyang muka. Napailing na lamang si Lucas habang naaalala ang nakaraang araw nila na magkasama ni Isabel. Pagkadating nila sa event hall ng isang kilalang hotel kung saan idaraos ang kaarawan ng yumao niyang ama, nagtinginan agad ang lahat ng guests ng party sa kanila. Halos karamihan mga kamag-anak nila Lucas. Kaya nahihiya si Isabel habang nakatingin ang mga ito sa magkahawak nilang mga kamay. Honey, kinakabahan ako. Bulong ni Isabel kay Lucas. Don't be. I'm always beside you, honey. Bulong nito sa kanyang tenga at masuyo pang hinalikan ng kanyang pisngi. Kinilig naman siya sa simpleng gestures ni Lucas para mawala ang kaba niya. Hindi kasi siya comfortable sa kanyang make-up. Piling niya bumalik lang yung dati niyang Betty LaPea look nung nagpapanggap pa siyang ugly secretary ng binata. Ang ilang bisita ay napapataas ang kilay sa kanya dahil hawak-hawak ni Lucas ang kanyang kamay habang naglalakad sila papalapit kay Madam. Mom, lumapit ito kay Mrs. Guerrero at hinalikan sa pisngi ang ginang. Napapalibutan si Madam Grace ng mga amiga nito. Hello anak, iho. Hinalikan din ni Madam si Lucas sa pisngi nito. Mom, please, be good to her. Bulong ni Lucas sa kanyang ina at hindi yun narinig ni Isabel. Sure anak, anything for you. Tinapik-tapik ni Madam Grace ang pisngi ni Lucas. Nahahalata niyang masaya ito at lalong gumagwapo. Hello iha. Nagulat pa si Isabel nang balingan siya ni Madam Grace. Kinakabahan siya ngunit napangiti din siya nang ngumiti ito ng matamis at nakipagbeso-beso sa kanya.
Nagtataka man pero nakipagbeso-beso na din siya dito. Hello po. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Enjoy the night, Iha. Ipapakilala kita sa mga relatives namin mamaya. Naramdaman naman ni Isabel na walang pinaplanong masama si Madam dahil may nababasa siyang kasinseridad sa mukha nito. Sige po. Nahihiya siyang ngumiti dito. Ako nang magpapakilala sa kanya, ma'am. Inakbayan siya ni Lucas na ikinakilig naman ng dalaga. Kahit madaming tao, hindi nahihiya si Lucas na ipakita ang paglalambing niya kay Isabel. Sure, anak. Nga pala, itong mga amiga ko. Siya naman ang girlfriend ng anak ko. Pakilala nito sa kanya sa mga amiga nito. Nagbulungan naman ang mga ito dahil nagulat ang mga ito sa kanyang itsura, lalo na sa kanyang make-up. Don't worry mga amiga, napakagandang bata nitong si Isabel. She just have a habit in putting her make-ups. Natatawang sabi ni Madam upang hindi na siya pagbulungan ng mga amiga nito. Don't mind them, honey. Bulong ni Lucas sa kanya kaya nawala yung nararamdaman niyang hiya. Dahil alam niyang hindi siya pababayaan ni Lucas. See you around, anak? Nakangiting paalam ni Madam Grace sa kanila at kasunod ang mga amiga nitong chismosa. Lucas! Napalingon silang pareho kay Marlene nang tawagin nito si Lucas. She rolled her eyes in the air nang lumapit ito sa kanila at hawakan ang braso ng binata. Lucas! Hindi mo sinasagot ang mga message ko sa'yo. I'm so hurt. Pag-iinarte nito. Hurt? Masasaktan ka talaga sa akin. Sigaw ng isip ni Isabel. You can't touch me anymore. I told you, selosa ang girlfriend ko. Inalis ni Lucas ang kamay ni Marlene sa kanyang braso at lumapit siya kay Isabel para akbayan ito. Napataas naman ang kilay ni Marlene sa ginawa ni Lucas. Selos na selos siya sa ginawa nito. Napangiti naman ng malapad si Isabel habang nakataas ang kanyang kilay kay Marlene. Honey, mabuti naman alam mong selosa ang girlfriend mo. Diniinan pa talaga ni Isabel ang salitang girlfriend para iparinig sa babae ang realidad. Takot ko lang sa'yo, honey. Bulong ni Lucas kay Isabel na ikinabusangot ng mukha ni Marlene. Oh, sorry lovers. Akala ko kasi isa lang siya sa mga babae mo, Lucas. Hindi ko naisip na baka nga sakaling sineryoso mo na siya. Sanay kasi ako na kahit may girlfriend ka, hinahanap-hanap mo pa din ako. Wika pa ni Marlene. Naiinis si Isabel sa sinabi nito. Mukhang pinapamukha talaga nito sa kanya na babaero si Lucas. At isa lang siya sa mga babae nito. She's different. Seryosong sagot ni Lucas kay Marlene. Halatang naiinis si Lucas sa babae kaya iniwanan na nila ito. Napainom naman ng wine si Marlene sa sobrang inis. Kung inaakala nyo na madali nyo akong mapapatigil, nagkakamali ka, Isabel. Dahil akin lang si Lucas. Akin lang. Inis na wika ng babae sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.